Hello mga kabayan, mga kalingap, business kapapi, magandang buhay po. Muli nagbabalik ang namin sa reality vlog. Tapos na po yung aking trabaho bago po ako magpahinga. Tutuloy ko po yung aking reaction. Pangalawa po ito kasi naka-upload na ho yung isa ko. Excuse me. May napanood po akong vlog ni Kalingap Ato. At syempre isa ho ako sa sumusubaybay sa kwento ng buhay ni Patrick. Kailan lang ho ito nangyari nung time na na-vlog po siya ni Kuya Starax TV na naglalakad at walang pamasahe papasok sa, I think pauwi na yun siya galing sa kanyang klase, duty. So ito mayroon kasi siyang may mga katanungan dito si Kalingap Ato patungkol kay Beyonce. So pero bago yun, shoutout po kila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang. Support po natin mga kare-pare actors, mga kasamahan ko po, mga Kalingap partners, also Ka-Business Official, Mrs. KB Official, Papa Rins TV, Ka-Business Family, mga kasamahan ko reactors dito sa Ka-Business Officials, mga kagwangs, and also syempre sila Tatay Tekram, support po natin. Yan. So, meron po akong kinuhang clip, shoutout po kay Kuya Ato, Kalingap Ato Vlogs. Ito po yung highlight dun sa katanungan niya patungkol doon kay Beyonce. Ito ho, panoorin ho muna natin para mas lalo nyo akong maintindihan at bibigay ko po yung aking opinion at paglilinaw dito after ng video na to. Saka alam mo ba bro kung bakit si Beyonce Davis na puntahan ni Dr. Love, di ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit? Ay, ako ang masagot. Oo. Si Beyonce po kasi inoobserbahan ko na siya since nung bata pa ako. Wala po sa Kalingap as in. Bata pa talaga. Inobserbahan mo na siya? Opo. Si Beyonce, ganda, maputi. Ayan, maganda, maputi. Tapos yung ugali niya, hindi siya, yung ma-isdol, makulit yung niya. Personality? Hindi ganun ang personality niya. Tahimik lang. Tahimik lang. Makikipag-usap pag kinakausap mo. Hindi mo kinakausap, hindi din siya makikipag-usap. Kaya, ko talaga na deserve nito na matulungan. Tapos syempre yung, yung status nila. Sa buhay. Nakakita ko talaga, doon pa ako lagi natambay sa bahay nila dati. Bata pa kayo, mga bata pa kayo. Dadaan ka talaga? Po? Yung nga talaga tumatambayin bata pa? Opo, kasi sa dagat sila malapit eh. Oo. Pag naawa din ako dati at pag nabagyo, alam mo yung yung malakas na hangin tapos yung mga alon, yun nakakawa kasi sila unang naglilikas, sila ang unang pinaparilikas. Kaya deserve niya po. Yun po yung ko talaga na ina-recommend ko po siya. Natutuwa po ako na Kaya mo siya unang nirecommend dati? kay Kuya Edo po dapat talaga siya. Tapos sobrang busy man din po ni Kuya Edo. Kaya pinunta na lang namin si Rosa at si Jen. Kaya tapos nirecommend ko na lang siya kay Doktor lang. Tapos yun, sunod na. Kaya masaya mo po. Kumbaga naging daan ka rin. Isa ka sa naging daan sa successful lang career din ni Beyonce sa pagtulong ni Kalingap Rab sa kanila. Kaya proud of you, bro. Unang-una po sa lahat ng MC. Ayan. Gusto ko munang humingi ng tawad kasi humingi ng tawad kasi baka mali yung naiisip nila tungkol sa akin. Sige. Gusto ko humingi ng tawad. Ako na magpapakumbaba. Okay. Humble. Ako na yung magpapaka-humble. Joke lang. Ako na yung hihingi ng tawad kung mali yung naiisip nila sa akin. Yan. Dahil si Beyonce po, tapos yung lolo ni Beyonce, tapos lolo ko is magpinsan. Hindi pala malayo magkamag-anak kayo. Opo. Okay. Tapos halos close din yung mga namin at isang barangay lang po tapos magkapurok lang din. Kaya si Beyonce po is tinuturing ko siya bilang kababatang kapatid. At natutuwa po kay Beyonce kasi hindi siya nag-aano ng ugali, nagbabago. Doon nag-i-improve siya pero hindi siya nagbabago ng pakikisama. Ganun. Mahihayin kasi siya dati pero ngayon hindi na siya mahihayin pero yung pakikisama niya maayos po. Okay na. Nag-improve baga yung sa bagay sa marami, di ba? Kasi mas maraming nakakasalamuha and siyempre kagaya yung mga K-boys, di ba, nandiyan parati din. Ibig sabihin, walang katotohanan yung mga paratang nila. Oo po.
that time po kasi, nung galing pa ako sa lola ko. Tapos po, nagdaan na din ako kasi halos taisan, tapos taisan din po baga ako. And nagdaan na din po ako noon. Tapos pinakain naman nga na ako, ilagay ko na dun. Pangalang beses ko man yun, halos yung huli ko pa dun, pangalang beses ko pa lang yung punta sa bahay nila. Normal lang yun na kapag may bisita, papakainin mo. Yes. Tsaka ano man na din ako sa nila, malapit man na din po ako sa magulang at po sila Biancy, Siyempre, po sila. malaking tulong mo na rin sa kanila ay, lalo na kay Biancy, nang dahil sa'yo, ganun ang takbo ng buhay nila ngayon. So yun mga kalingap, malinaw at maliwanag. Ito pala si Patrick, talagang mga bata pa sila, nakikita na niya si Beyonce, kilala na niya, alam niya na yung pag-uugali, na ganun talaga kung ano yung nakikita na ngayon, ganun na siya, nag-i-improve nga lang daw. At isa pa, magkamag-anak pala talaga ito silang dalawa. Yan. At nagpapasalamat siya na sa ngayon kung ano yung nararating ni Beyonce, thankful siya dahil nga yun, refer niya kay Kalingap, kay Dr. Love, na dapat sana pala talaga si Kalingap Edo, kaso busy, napunta nga daw doon kila Roseanne, yun ang kwento. So at least ngayon, alam na natin, yung mga hindi pa alam kung ano yung kwento, paano sila nagkakilala, yun pala yun. So magkabarangay, ang kanilang mga lolo, magpinsan. Diba? Di ba ang saya? So natutuwa nga ito, nakakatuwa ito si Patrick dahil siya, tawag dito, yung suporta niya talaga kay Beyonce nandoon. So, hindi siya nagdalawang isip na i-refer ito kay Dr. Love. No? Kasi nga, ayan na ngayon, nakikita na natin si Beyonce kung ano na yung kanyang naabot. Thank you sa mga sponsors, thank you sa mga sumusuporta sa batang ito, mga nagmamahal kay Beyonce. At alam niyo habang kinikwento ni Patrick yung kanilang patungkol kay Beyonce, sa isip-isip ko, ito mula sa isip ko, yung kanyang tinulungan, malayo na yung narating, tapos ito siya nandito pa sa hulihan, pero lang Patrick, pasalamat ka na rin dahil tuloy-tuloy maraming nag-sponsor sa'yo sa pag-aaral mo. Magbibigay pa ako ng reaction doon kasi may dumating ng malaking blessing doon po sa channel ni Kuya Starax. So, talaga, lahat naman, sabi ko, lahat ng mga nangyayari may rason. So, ito lang ang nagkataon si Patrick. Siya yung scouter ni Beyonce. Na ngayon, lumalaban itong Patrick natin para makapag-aral siya. Kaya, ayan. Sige lang, Patrick, go lang nang go. Alam ko, mabait na bata ito eh. Diba? Ang sobrang bait na ito. Kaya lang, sana Patrick, hindi ka magbago. At tuloy-tuloy lang talaga ang buhay mo para maging successful ka. Malakas ang loob niya sa Kalingap talaga na alam niya na pag nasa Kalingap, mayroon kang kinabukasan. Kaya salamat Kuya Bal sa organisasyon na itinayo mo dahil marami kayong natutulungan. Yan si Kalingap Rab, mga nababayan, mga estudyante, ang dami-dami. Kaya tuloy-tuloy lang ho ang suporta natin sa buong Kalingap team, mga kababayan dyan. Mga hindi pa nakasubscribe kila Kuya Bal, kayla Kalingap Rab, suportahan ho natin. At ito si Patrick, tuloy-tuloy ang journey nito. Iba yung niya iba yung daan na kanyang tinatahak. Talagang napaka-challenging. Nandoon yung yung rocky road, nandoon yung siyempre, financial talaga ang problema para sa kanya, pero lumalaban talaga siya. Napakaswerte yung katulad nila Joy, ang daming sponsors, sila Beyonce, walang problema, ang dami din. Pero ito si Patrick, nag-uumpisa na rin, daming naawa sa kanya, kasi deserving siyang tulungan. Matalino masipag mag-aral. Gusto niya nakafocus sa kanyang pag-aaral, di ba? Bira yung mga ganyang bata, kasi yung iba dyan, katulad yan, yung mga magulang, wala na, hiwa-hiwalay, diba? So, ang mangyayari doon, yung iba, parang nadi-discourage, pero ito sa kanya, yung kanilang kahirapan, yun ang kanyang inspirasyon. At salamat sa mga taong tumutulong, mga instrumento, para itong batang ito makapagpatuloy sa pag-aaral. Shout out, dyan, sila Dr. Love, sila Kuya Starax, at syempre, marami pang iba. Sila Kalingap Rab, mga K-boys. Sana, pinabasa pala ko sa comment section, sana nga daw, lahat ng nagbablog kay Patrick, ay kahit man lang pang allowance ay abutan. Hindi natin kontrolado kung ano man ang nasa puso ng mga nagbablog, pero sana nga magkusang loob silang bigyan si Patrick ng kahit man lang pamasahe, pang merienda. Malaking bagay na yun sa bata, di ba?
malaking bagay na yun para sa kanya. Nabanggit nga doon, ang tawag dito, pinopromote din niya yung kape ni Kuya Bal. Ha? Yan. So, salamat sa inyong lahat. Patuloy na suporta. Tuloy-tuloy lang tayo. At by the way, pasensya na kayo. Yung aking heart, hindi siya perfect. I-share ko lang sa inyo. Kaya ng umaga po, paglinis ko doon sa taas, naipit yung aking daliri, itong gitna po. Sumuksok siya doon sa upuan, sa taas sa sofa. As in, natiklop po siya. Akala ko nabali talaga. Ang tagal ko siyang na-straight. Pinilit ko kasi sobrang sakit. Mangyak-ngyak na talaga ako. At ito ho, kailangan ko ng splint. So, since wala naman ho, ang ginawa ko, temporary po. Kikita nyo, saan ba? Kutsara yan, na plastic. Nilagyan ko na lang ng, tawag dito, band-aid. Para hindi siya magkantupi-tupi kasi masakit. At pag nagluluto ako, tinatanggal ko na muna, tiis-tiis lang, hanggang sa makatapos magluto, saka ko na naman ito ibabalik. Hindi ko alam, may kasama na to talaga. Di ba sabi ko dati, parang may arthritis na ako. Lalo siyang lumala. Biglang tiklop talaga siya, as in, sobrang sakit. Hindi ko alam kung meron nakakaranas sa inyo ng ganito. Share nyo po kung ano yung ginagawa ninyong gamutan. Ako wala wala akong gamot. So yun po, maraming salamat. Good morning po sa inyong lahat. Lag na rin sa comment section. Sa mga nakasuporta po sa akin, maraming salamat. Hindi po muna ako mag-mention o magsa-shoutout kasi madaling araw na ako dito. Isasalang ko pa. Ito po, papahinga na ako. Ingat po tayong lahat. Pray lang po tayo palagi. Alam ko mahirap ang buhay pero laban lang po tayo. Ingat po. To God be the glory.